ba? Yun tol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Grabe, sobrang kakapagod tol sa kakalakad at hindi po tayo nakapag video tol kasi sobrang lakas ng ulan. Nagtago muna tayo. So ngayon pa lang tayo nakapag video tol, mula nang tayo ay mahuli, madakip ni Commander Yawa. Buti na lang tol, nakita ko sa video talaga na dumating si misteryosong tao. Siya pala yung sa akin, nagligtas. Huli na talaga ako ni Commander Yawa. Buti na lang si Commander Yawa tol umalis kasi parang nagmamadali siguro yun. May lakad pa daw siya. O yung mga tauhan niya yung nagbantay sa akin, sinabihan niya na ihatid ako sa kampo at isama sa mga kasamahan ko daw na bihag nila, na huli nila. Iwan ko kung sino yung tinutukoy niya. So kung hindi ako tinulungan ni misteryosong tao tol, siguro nandoon ako ngayon sa isa sa mga kasama natin na nabihag, si Utol kaya, or di kaya si Sarge. So sayang, pero nagpapasalamat pa rin ako tol, kasi kung nahuli ako at napunta doon sa mga kasama ko na bihag, baka wala na akong magawa kundi maghintay na lang ng tulong ng mga kasama natin na gustong tumulong sa pag-rescue. Buti na lang nandyan si misteryosong tao na tumulong sa akin. So nagpapasalamat ako sa kanya tol, kasi hanggang ngayon libre pa ako na makatulong sa mga kasama ko na nabihag. Kaso lang, malakas talaga yung ulan kahapon, hindi na nakapag-video. At siyempre nagtipid-tipid din ako ng baterya tol sa cellphone ko, kasi para medyo matagal-tagal tayo makapag-video. Matagal-tagal din malubat yung cellphone natin kasi naka-off lang to. At yun, nakita ko sa video tol na upload ko, dumating si misteryosong tao. Kahit nakatali na pala ako, siya pala yung sa tali ko, nagtanggal. Tapos yung baril ko, nilagay lang niya doon sa may bandang ulo ko tol, kaya nandun pa rin. At nakita ko nung magkamalay na ako tol, parang gumalaw na ako, tumakbo si misteryosong tao. Ayaw niya talaga sigurong magpakita sa akin o magpakilala. Iwan ko kung anong misyon niya sa buhay tol, bakit ganon. Tumutulong lang siya sa amin pero hindi siya sumasama, hindi siya nagpakilala kung sino talaga siya, kung anong pakay niya, ano yung layunin niya, bakit ganyan yung trabaho niya. Gusto lang niyang tumulong, pero sa tingin ko tol, isa din siyang membro ng mga bandido tol, kasi yung suot niya bandido din, purumang bandido. Pero iwan ko lang, baka disguise lang niya yan para hindi siya mahalata ng mga bandido. Pero nung pumasok siya tol, nung wala akong malay, tapos may nagbantay sa akin na dalawang bandido, parang kilala siya ng mga bandido tol, no?
kilalang kilala siya kasi pagpasok niya tol doon sa kamera, doon sa nakahiga ako, nawalan ako ng malay kasi parang magkasama na, matagal na silang magkasama, parang close sila sa mga bandido. Sa tingin ko tol, bandido talaga yan si misteryosong tao, pero iba lang siguro yung layunin niya. Kung wala siya tol, wala na ako, bugbog sarado na naman. Papasalamat tayo sa kanya. Isa pa tol, si Commander Yawa, kakaiba na, parang mas tumaas yung antas niya, yung mga orasyon niya na itinira sa akin, mas mataas na orasyon. Sumasagad, no, tumatagos sa mga proteksyon ko tol, kasi sobrang nasasaktan ako kapag natamaan ako ng orasyon niya. Tapos yung proteksyon niya tol, yung pamproteksyon niya sobrang matindi din, kasi parang hindi tumatagos yung mga orasyon ko, lalong lalo na kapag kinaber niya yung kapa niya, parang wala lang, no, hindi siya natatamaan, pati baril hindi siya matamaan, madutlan. Kaya masasabi ko na lumalakas na talaga tol si Commander Yawa, at hindi na siya pwede na labanan natin na mag-isa. Pero kahit na nakakayanan ko tol, yung nakapagpa-collapse talaga sa akin tol is yung pagpukpok talaga dito sa may batok ko ng bat. May dumating pala na mga tauhan si Commander, kaya yun yung sa akin, nakapagpa-collapse, hinimatay tayo doon. Tapos tinira ako niya ng malakas na orasyon, kaya tuluyan ako nawala ng malay tol. Nung may pumupok sa akin, para lang akong na hilo ba, na lipong, parang nakikita lang ako ng between tol, pero may naririnig pa ako, pero lang nabingi ako ba, pero mayroon pa ring pumapasok na mga salita, pero hindi ko maintindihan. At nung tinira na ako ni Commander Yawa ng orasyon, doon na ako na walan talaga ng malay, talagang tulog talaga ako. So yun po yung nangyari tol. So nagpapasalamat pala po ako sa nagbigay po ng 50 pesos na load, no, sa akin, at nakapag-upload ako ng video, at yun, meron ding nag-follow up tol, meron ding nagbigay din. So hindi ko na i-mention yung pangalan tol, basta alam mo na kung sino ka. Maraming salamat po sa pang-load po na bigay ninyo. Malaking tulong po yan sa amin, lalong lalo na kapag nandito kami sa bundok, hindi kami makapag-load kasi walang dito, walang nagtitinda, walang nagpapaload, walang tindahan. So malaking tulong po yan sa amin na nag-explore dito. Naubusan tayo, pero yun, may mga magandang loob na tumulong pa rin sa atin. Maraming salamat sa inyo tol, lahat na, no. Patuloy tayo ngayon kasi may araw na hindi na umulan, at nakapaghanda na tayo tol, no, parang malakas na yung katawan ko, nakapagpahinga na tayo masyado. So patuloy na tayo sa mission natin na tulungan yung mga kasama natin na nabihag, si Sarge, si Otol Renz, at sana mahanap natin, no, sila Mikoy, George Pinono at Art, yung nandito sa area tol. Tara, samahan nyo ko tol na hanapin natin sila. Kahit mag-isa tayo, kakayanin natin, pero yun, hindi na tayo magkumpiyansa at iwas na tayo sa mga kalaban. Ang target ko na lang na makita talaga sila. Iwasan muna natin tol yung mga kalaban dito, kasi parang tumatalino na sila, may mga diskarte na sila na hindi natin na alam na patibong lang pala. Kaya iwas tayo tol. So samahan nyo ko tol, maghanap tol, tara.
may nakita ako tol dito, itong area na ito tol, you know, parang dinaanan to tol ni Sarge tol, parang dito siya nakatali tol. Nakita ko sa video niya kasi nanonood ako kagabi nung video niya tol, parang dito yun, dito banda yun si Sarge. Ano kasi may kanal, no? Parang dito si Sarge tolo. Ito po. Ito talaga yung tama kung napanood ko sa video tol, nandito talaga si Sarge. So yan, nag-uncam tayo tol kasi naalala ko to tol. Nadaanan ko lang pero naalala ko to. Ito yung location ni Sarge tol. So meaning nito, malapit lang tayo, no, sa kay Sarge, at siguro malapit na rin tayo sa mga bihag tol at mga kalaban, kaya ingat tayo dito. Huwag tayong magkumpiyansa. Sa akin lang, iwasan lang natin yung kalaban. Ang mission natin dito ngayon ay hindi na pamilya ni Peter, kundi yung mga kasama na natin na nawawala, na ibihag, lalong lalo na tol si Utol Renz. Kailangan kong makita, maligtas si bihag, si Utol Renz ng mga kalaban. Si Bagnot tol yung nakakuha sa kanya, kaya napakalakas na kalaban na commander, kaya hindi siya nakawala at talagang natuluyan siyang nabihag tol ni Commander Bagnot. Kahit nga si Commander Yawa tol, sa tingin ko parang hindi ko nakakayanin, pero huwag tayong tayong magnegatibo. Kailangan pa natin maging positibo at magpapalakas ng orasyon para sumisigaw tol. Kalaban talaga yun, no? Tol, kailangan natin dito tol umiwas.
Eh, kaya pinatalit na kita. Ito yung ituhan. Na, asa ka pa na nakawag sa mga kuhala na. Lagi na ito ha.